So yo, what's up mga kalapatids? Welcome back dito sa Marky Vlog Slope. Ayan, so makikita ninyo, sinishake natin yung probiotic. Dahil yan ang topic natin for today mga kalapatids, kung paano magbigay ng probiotic. So unang-una natin syempre gagawin is kukuha tayo ng patuka. So yung patuka niyan mga kalapatids is sukat yan. Sukat yan para sa ating mga pakakainin na ibon. So makikita nyo yan, probiotic natin is talagang malapot yan mga kalapatids dahil so ayan, mix lang muna natin. So tansyahin nyo na lang mga kalapatids kung gaano karami yung ibibigay ninyo dahil wala namang overdose yan, nabubulol pa. Wala namang overdose yan mga kalapatids kung gaano karami yung ilalagay ninyong probiotics. Basta nakakain ng ibon nyo kasi mga kalapatids, sometimes kapag nagbibigay tayo ng probiotic at hinalo natin sa patuka nila is paminsan hindi nila yan kinakain dahil yung mga ibang kalapatis masiselan. So ginagawa nila, pinipili lang nila mga kalapatid. So yung mga kalapati natin is sanayan sila kumain ng probiotic o yung patukang may halong probiotics. So ayan na mga kalapatids, makikita ninyo, andiyan na tayo sa pliers loop nun. Syempre ayan, makikita nyo yung probiotics natin sa patuka is medyo nag-expand yung patuka kasi binabad natin yung probiotic yan mga kalapatids. So binabad natin talaga, nagdagdag pa tayo ng probiotics. So yung nilagay natin kanina is dinagdagan pa natin yun dahil medyo nakulangan ako mga kalapatids. And then after nun, pagkalagay ng probiotics sa patuka is bababad nyo yun doon ng mga 5 to 10 minutes para nang sa ganon is ma-absorb ng patuka ninyo yung probiotics. So makikita nyo yung patuka natin, ayan, medyo nag-expand kasi nga mga kalapatids, sinip-sip na ng patuka yung probiotics para nang sa ganon, pag kinain yan ng mga ibon natin is talagang absorb nila yung probiotics. So yan mga kalapatids, so any types of probiotics pwede nyo gamitin. Depende yan sa inyo or dyan sa lugar ninyo kasi yung iba may particular brand tapos hindi naman pala available dyan sa inyo. So any brands na probiotic na pang kalapate, no problem, you can use it. So yan, makikita ninyo, bababad lang natin yan dyan ng 5 to 10 minutes. Ayan. So ganyan yung paraan ko. Pwede rin yan mga kalapatid sa tubig, na hinahalo sa tubig. Pero tatandaan niyo, pag naghahalo kayo sa tubig, is dapat yung tubig na gagamitin nyo is non-chlorinated water kasi mamatay yung mga microorganisms o yung mga lactobacillus na nandiyan sa probiotic or yung good bacteria. Ayan. So ayan na mga kalapatid, tinakal na natin yan para sa mga pakakainin nating ibon. So ayan na mga kalapatid, so ayan. Pero bago yon, syempre parorondahin muna natin sila o parorondahin muna natin yung mga ibon natin. Pero hindi ko na nabidyohan yung paglabas ng mga ibon natin. So mabibidyohan ko lang yung pagpasok nila sa loob. So ayan na mga kalapatids, yan na yung dalawa nating pang north. So yung marami kayong nakitang patuka doon sa may feeder is yun yung para doon sa mga stock bird natin na hen, and then doon sa mga YB na pang south. And then doon naman sa may konti na sa mahabang feeder is para dito sa dalawa nating pang north na pinaronda. And then yung nasa paso is para doon sa may one eye cold natin na ibon. So may tinamaan tayo isa na ibon na may one eye cold. So nakahiwalay na siya syempre para hindi na siya makahawa. So pinaparonda muna natin yung mga ibon natin mga kalapatids bago natin pakainin. So tuling umaga yan mga kalapatids, lalo na pagka dating na ng training. So medyo pinapagpag natin sila sa ronda. So ayan mga kalapatids, medyo makulimliman. So ayan na. Ayan na yung mga ibon natin. So tatawagin na natin yan nang magsikainan na sila. So ayan. Wala nga tayong trapdoor mga kalapatids. Then yan na yung patuka natin na may probiotics, binigay na natin sa kanila. So makikita nyo mga kalapatids yan, kinakain talaga nila yan kasi yung mga ibon natin sanay na yan sila kumain ng probiotics. So sa mga nagtatanong, yung probiotics po is sarili kong gawa, kaya no problem kahit mapasobra ng bahagya kasi nga alam ko naman yung nilagay ko sa probiotics is puro organic yan mga kalapatids, walang halong chemical. So ayan na, pinakain na natin yung mga nagawala doon sa background ng video natin kanina. Ayan, may halo din yung probiotics mga kalapatids. Ayan yung yung mga pang south natin, and then yung stockbird hen na ilalaban din natin sa south. So bali
lahat yan mga kalapatids, pang south natin yan. So meron pa tayo dun sa baba. So yung mga kalapatids, so ano ba yung kahalagahan ng probiotics sa ating mga alagang ibon? So una mga kalapatids, dahil yung probiotics is may taglay yan na lactobacillus, so yun yung good bacteria mga kalapatids. So nakakatulong yan sa digestion ng mga ibon natin. So kung merong bad bacteria dun sa ibon, so pasukan nyo lang ng good bacteria, tatalunin nyo na yon. So mga kalapatids, paano ba yung pagbibigay nito? So depende yan sa inyo mga kalapatids, kung medyo marami kayong probiotics na hawak ninyo dyan or marami kayong available na probiotics, so pwede yan every other day na pagbibigay ninyo mga kalapatids. Or kung medyo nagtitipid kayo dahil bumibili pa kayo ng probiotic, umu-order kayo online, so at least 3 times a week mga kalapatids, pwede na yon sa ating mga ibon. So ako mismo gumagawa ng probiotics na gamit ko, so no problem kahit everyday ako magbigay, dahil don't panic, it's organic. So yan, medyo organic talaga lahat ng ginamit kong sangkap sa paggawa ng probiotic, kaya mga kalapatids, kaya no problem tayo sa overdose. So ayan mga kalapatids, so pinapakita natin na talagang kinakain ng mga ibon yung mga probiotics. So kahit yung mga YB natin, ayan yung nasa isa nating vlog na paano magturo ng YB. So ayan na yung YB na yun mga kalapatids. Ayan o, makikita nyo yung YB na nasa vlog natin na yun, yung nasa dulo, ayun o, yung katabi ng blue bar. Yan dalawang magkapatid na yan mga kalapatids, is yan yung nasa video natin na yun. So maganda mga kalapatids na YB pa lang is natuturuan na natin sila kumain ng mga ganyan, yung may halo. Lalo na kung nagbabinder kayo. So haluan nila yan mga kalapatids ng mga powder mineral, yung mga pink mineral, picotrine, and malunggay powder, and ano pang mga powder yon mga kalapatids. And then meron naman na iba na mixed powder na yung binibigay nila, din yun na yung pinambabind nila sa patuka. So yun ang mga kalapatids, so simot na simot yung mga patukan nilagay natin na may halong probiotics, at gusto pa nga. So ayan pa yung sa mga kalapatids, ubos ng ubos. At bago yan, time out muna tayo at papakita ko muna sa inyo yung aking mga tanim na okra. So ayan, yan mga kalapatids, sa tapat lang yan ng pliers loop ko. So ayan yung pliers loop ko mga kalapatids, at ito yung mga tanim kong okra. So nagtatanim tayo ng oregano, and then may mga namumunga rin tayong pananim. At yung oregano, isa na rin yun sa maganda sa mga ibon natin. So itatopic din natin yun mga kalapatids sa mga susunod nating video. So ayan mga kalapatids, at naubos na rin neto nating dalawang flyer na to yung kanilang pagkain. So at tapos nun, magbibigay tayo ng plain water na lang sa tubig nila. So kasi sa patuka na tayo naghalo ng probiotics, at kung gusto nyo rin, pwede rin kayong maglagay sa tubig ng probiotics. Ayan mga kalapatids, so talagang ininom nila yung tubig kasi plain lang yan, walang halong chemical. Pati rito mga kalapatids, plain water lang din. Ayan, yun talaga naman Ayan mga kalapatids, ininom na nila yan. And yung sobrang tubig naman mga kalapatids, isya nating ipandididek dun sa mga tanim nating oregano. Dahil yung oregano na yan mga kalapatids, yung mga kalapati rin natin yung nakikinabang dyan. So ayan ang mga kalapatids. At yun lang mga kalapatids, sana may natutunan kayo sa video natin kung paano magbigay ng probiotics sa ating mga alagang kalapate. So yun lang mga kalapatids, don't forget to like, share, and comment down below, and subscribe. So tara, let's go.